You trying to document myself kasi alam mo na madrama tayo for this era of my life. I don't know what happened, but I think it's because of my period upcoming and homesickness. Most probably homesickness too. So last night I was crying so hard. Yeah, like a crying baby looking for a mom. So old for that, but yeah, ganito pala yung buhay sa abroad. Kaya shout out sa mga anak dyan sa Pilipinas. Yung mga pinagdadaanan ng mga nanay nyo dito sa labas ay hindi basta-basta. There are times na mag-skip sila ng mga meals nila para matapos na yung trabaho nila. Kasi kapag hindi nila matapos yung trabaho nila, they'll be reprimanded, papagalitan sila, and worse, mai-insulto sila. So far, in my case, medyo maswerte ako sa amo ko. Paano na lang yung ibang nanay? Hindi ako nanay. Pero paano naman yung ibang OFW na naswertehan din sa pagka-aswapang ng amo nila? Either tinitipid sila sa pagkain, tinitipid sila sa tulog, hindi sila pinapakain ng maayos, hindi sila pinagpapahinga ng maayos. Sobrang malayo yung sitwasyon ko sa ibang mga OFWs na nakakausap ko. Siyempre kasi meron kaming GC. And of course, yung mga reklamo nababasa ko and everything. Hindi po talaga madali yung naging situation ng mga parents natin dito sa labas. Tapos tayo dyan sa Pilipinas, hingi tayo ng hingi. Hindi natin alam kung anong nagiging sitwasyon ng nanay at tatay natin. Like me, I used to lie sa parents ko, sa sisters ko, sa brothers ko, sa mga nagtatanong sa akin kung okay lang ba ang sitwasyon ko dito. I used to lie and say, yes, I'm fine, I'm doing good. Yeah, totoo. It's real na my boss are good. They're kind, considerate.